Kamusta mga kababayan? Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito pupunta tayo ng Calgary kasi i-deliver natin ang sasakyan na ito do sa kabayan natin na nagpa-approve sa amin. So, yung kabayan natin yon ay medyo meron siyang challenging na situation, hindi siya ma-approve sa mga ibang dealership, pero dahil itong dealership namin is locally owned at meron siyang magandang relationship, may maganda kaming relationship do sa aming mga lenders. And yun, pinagbibigyan tayo ng pagkakataon para yung mga clients natin na inassess namin, pinag-aralan namin yung kanilang mga situation ay maipasa namin and mapakiusapan namin yung mga lenders na yun para mabigyan kayo ng approval. Minsan limited lang po yung mga approval ninyo. So how limited works is that means may limited amount lang na na-approve sa atin, kaya yung sasakyan minsan na gustuin man natin yung sasakyan, kung yung amount naman nun ay hindi i-approve sa atin ng ating lender, hindi po natin makukuha yung sasakyan na yun. Now what you can do is, halimbawa meron tayong approval which is minimal ang approval. For example, na-approve lang tayo ng 20,000 na sasakyan. Yun lang yung in-approve ng ating lender. So, my job is to find you a vehicle that is reliable, that would fit to that budget. So, kung meron na tayong loanable amount na in-approve ang isang lender, ang trabaho ko naman ay hanapan kayo ng sasakyan na reliable, na papasok do sa budget natin, and may criteria din naman po yung mga lenders na yan. Hindi namin basta-basta pwedeng ibigay yung isang sakyan na hindi na siya reliable, hindi siya nagbubuk dun sa yung book value niya. Kumbaga, pagka binenta mo yung isang sakyan, titingnan kasi yan ng lender if it's worth what you are selling it for, and then at the same time, titingnan din nila yung condition ng sasakyan. So, yung kilometers, it also matters. The year of the vehicle. So, and kung may accident yung sasakyan. Kasi kung may accident na malaki yung sasakyan, mayroong malaking claim. Ang tendency, mababa na ang value nun. So, hindi na yun din yung sasakyan na i-approve sa inyo ng ating mga lenders. So, at least, nabigyan ko kayo na kahit papaano ng idea, kasi baka mamaya kayo po ay nangangarap ng isang sasakyan na gusto nyong bilhin, pero yung sasakyan naman na yon, sabi nga namin gusto mo yung sasakyan, pero yung sasakyan baka maaaring hindi ka gusto ng sasakyan. So ngayon nagpapalipas lang tayo ng oras kasi nakakainip din naman pagka ganitong kahaba yung traffic. Sobrang traffic ngayon. It's because it's 4:17 na. And alam niyo naman, pagka ganito mga oras ay labasan na sa opisina, labasan na sa trabaho, kaya sunod-sunod yung mga taon lumalabas, nagda-drive. And kaya dito naman, sa lugar na ito, bukod sa marami yung volume ng sasakyan, para itong tinatawag nating funnel, it's because of the construction that is going on in here. And itong construction na ito ay parati naman yan dito sa Edmonton. Okay. So with that, gusto kong kamustahin kayo mga kababayan. Kamusta po ang inyong mga application? Sana po ay meron ng linaw doon sa mga nag-a-apply. Oy, nung kahapon nga pala, meron tayong kabayan na ako no, parang sa akin lang, ako may-ari ng kabayan. Meron tayong isang kabayan na na-meet ko sa Superstore, and siya ay naandito pa lang for about a month. And sabi niya, she is the last batch na hinire ng kanilang employer na nagkaroon siya ng approved LMIA. So, at maganda yung in-applyan niya, kaya siya na-approve. It's because dati siyang manager sa Wendy's sa Pilipinas. So, from the Philippines, from Manila,
Wendy's sa Manila, Philippines. Manager siya doon. Nung nag-apply siya dito, kinuha naman siya pero as a supervisor, which is not bad. At least nabigyan siya ng pagkakataon. At ang good news, mga kababayan, 2 years ang binigay sa kanyang LMIA. So yung kanyang work permit is good for 2 years. Kaya sabi ko, that's good kasi at least meron kang 2 years para alamin kung ano yung magiging pathway mo para ikaw ay maging permanent resident dito. At in-invite ko nga siya doon sa aming regular na ginagawang free seminar, free orientation with Canada Vertex Immigration under Mac Virgilio Pagaduan, isang registered Canadian immigration consultant dito sa Edmonton. So, yan po. Libre po yan every month na nagkakandak siya ng seminar orientation. At kayo po, kung kayo ay nandito sa Edmonton, kaya nga in-invite ko yung kabayan nating yon na magpunta doon sa seminar. Kasi kung meron kayong katanungan na personal na katanungan nyo tungkol sa inyong situation, masasagot ni Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. May tumatawag lang sa akin yung aking finance director kasi eto yung Chase vehicle, nagdadrive siya ng Chase vehicle kasi pagpunta doon sa Calgary, papunta naman kami pabalik dito sa Edmonton. Sagutin ko lang. Hello, Kirk. So, Yeah. you have a C charger? I do have a C charger and I'm using it. You do? Yeah, I do, but yeah, I can lend it to you if you wanted. Okay. Yeah, I think no that should be good then. Yeah. I'll just get it from you later. Yeah. Okay. Of course, just let me All know, right? Okay, we'll see you there. Awesome, bye. Ayun, kasi pag nagdi-deliver kami ng sasakyan, kailangan mo ng Chase vehicle. Siyempre, paano ako uuwi pabalik? Diba? So, ganun yung ginagawa namin. And itong delivering ito, libre po ito, mga kababayan. Not unless medyo may kalayuan like Saskatchewan. So depende kung gaano kalayong Saskatchewan. Kung medyo malapit dito sa Edmonton na sa Saskatchewan, dinideliver po namin. Yung aking camera ngayon mamamatay na kasi sobrang init dyan sa harapan. Nag-o-automatic itong mag-shut off So, yun nga mga kababayan, kung nandito po kayo sa Edmonton at medyo meron kayong mga katanungan patungkol dun sa inyong case sa immigration, umattend po kayo ng aming ginagawang seminar, orientation, and i-follow nyo po ako sa Facebook page ko para dun ko po kasi ina-announce kung kailan po yung orientation or seminar or symposium or whatever you call it na libre. And nagla-live din po kami doon. Talagang mapapanood nyo doon live yung mga Q&A, question and answer doon, kung paano sagutin ni Kuya Mac Pagaduan yung mga clients. Okay, 45 minutes na lahat, nasa Calgary na tayo. Namatay itong aking camera because dahil masyadong mainit. Pagka ganon, masyadong mainit, namamatay bigla-bigla yung phone ko. At tinatawagan na naman ako ng finance director ko, baka nawawala na siya. Sagutin ko lang to. Hello, Kirk. So, Yeah. that at least that one looks different from the other one. But did she call in and do it, or did she just do it on her own again? Yep. She mentioned she called and then Rifco told her that they will update it. Okay, good. So I mean, she called, she did it with them, a new link and everything, and then that's what happened. Okay, Yep. That's good then. I know. Well, now we just hope that our income checks out, and if it does, then we can do something. So Yeah. Hopefully. now that's out of our hands. Hopefully our income is good, and then we're good to go. I know. Cross fingers. Alright. Yeah, that's it. That's it now. So at least it's done now. That's Yeah. good. Okay. Where are you now? You just passed Red Deer? Yeah, 45 minutes and I'll be
Calgary. 45 minutes to Calgary or Yeah. to Cornerstone? To Calgary. To Calgary? Oh, okay. I mean, to the place, right? Because of what? To the place, right? To like Marlisa's place. Oh, you're 45 minutes to Marlisa's place. Yeah. Okay, that's good then. I'm going to put it in my phone. I haven't put it in yet, so I'll check and see how far out I'm at. Okay, cool. All right. All right then. We'll see you there. Okay, bye. Okay, awesome. Alright, yun. So, as I was saying, di ko na alam kung saan ako nahinto. As far as I can remember, doon sa mga kababayan natin na may mga cases sa immigration na gusto nilang malaman, maklarify sa kanilang about their situation here in Canada. So you can attend this seminar, symposium, whatever you call it, na kinakandak namin every month. And yun nga, nabanggit ko yung ating isang kabayan na nakita ko sa Superstore. She's just 1 month here pa lang, and in-invite ko siya doon sa aming gaganapin na seminar para at least makapagtanong siya na early on, kasi yun lagi ang payo ni Mac Pagaduan, na early on, habang maaga pa, mag-inquire na agad para malaman agad kung ano yung mga steps na gagawin, ano yung magiging plano para at least alam na nila kung ano yung kinakaharap nila na future. Alright? Wag nang hintayin, wag na magpatumpik-tumpik pa, dapat alamin na agad kung ano dapat gawin. And dun nga pala sa mga nagsasabi na close na daw ang TFW program dito sa Canada, hindi na raw nag-a-accept ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Mga kababayan, wala pong basihan yung kanilang mga sinasabing yon, kasi hindi po kino-close ang temporary foreign worker program, at nag-a-accept pa rin po ng mga gustong makapasok dito sa Canada. Yung mga trabaho na available, i-check nyo na lang po doon sa nakaraan kong video, or you can check always Mercant PH kung nasa Pilipinas po kayo, mercantph.com or ipumps.com, Eddie Staff Builder, Staff House, Venture Management. Yan po yung mga pwede nyo tingnan kung ano yung mga available na mga trabaho. And ang mga available po sa ngayon ay mga skilled workers, truck drivers, mga machinists. At ayun, i-check nyo na lang po doon sa website ng mga agency na binanggit ko, na no placement fee, no processing fee, wala po kayong babayaran, 100% legit na agency. Kahit i-check nyo pa po sa DMW. Kung kayo naman po ay nasa Dubai, pwede po kayo makipag-ugnayan sa Mercant Dubai, or ayun, dito kay kung halimbawa meron kayong mga job orders, meron kayong mga job offers, may LMIA kayo at gusto nyo magpa-assist, pwede kayo dito sa Canada Vertex Immigration, or sa Pilipinas, pwede rin kayo magpa-assist sa Pilipinas ng mga agency, and lalo na po itong Mercant. So, doon sa mga nangangarap, gusto pa rin makapunta dito sa Canada, parati po kayong mag-check sa mga legit na agencies. Magabang din po kayo sa mga susunod na videos natin. And I only have 2 minutes na left dun sa aking SD card. So hanggang dyan lang po muna for today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, inspiring stories, buhay sa Canada, and kung ano-ano pa na tungkol sa Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayo parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay, at magandang araw po sa inyo lahat. Ayos to nakamotor itong katabi ko, tapos naka t-shirt at saka shorts lang siya. Nako, para sa akin yung ganyang outfit is not safe, lalo na pagka nandito po kayo sa highway. Eh di
This is a highway here in Alberta. Longest highway. This is QE2. So hindi siya fully although naka-helmet siya, hindi siya fully geared up to ride the bike. Kaya yan, mukhang kabayan pa naman natin yung nagdadrive.